I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the sins of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Bleeding from the crown of thorns He wore. His heart was so heavy from the cross He bore. Wounded and weary, He gave His life and so much more. It was love that took Him to the cross. Amazing love, amazing love. How could it be that God would give
Son for me to pay my sins and let me go free. Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing love, how could it be that Jesus gave His life for me? So undeserving of His love, but oh, I am thankful of His precious blood. Though I never understand of what we received, it was love that took Him to the cross. Love amazing, amazing love. How could it be that God would give His Son for me to pay my sins and let me go free? Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing love, how could it be that Jesus gave His life for me? Amazing love, how could it be that God would give His Son for me to pay my sins and let me go free? Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing love, how could it be that Jesus gave His life for me? Amazing love, how could it be that Jesus gave His life for me? Sila. Amen. All right. Magandang umaga sa ating lahat, mga Ayan. kapamilya at mga members. At salamat sa Panginoon na muli tayong binigyan ng napakagandang umaga. At tayo ay magsama-sama sa pakikinig ng salita ng Diyos para tayo ay lalong magamit para tayo ay makapag-akay ng kaluluwa, lalong-lalo na yung mismong sariling pamilya natin, na yun ang unang pangunahin na maakay natin. Hindi yung nag-aakay tayo ng iba, tapos yung mismong pamilya natin ay hindi natin maakay. Yun munang dapat makipaggera muna tayo doon, makipagbakbakan muna tayo doon. Kaya nais ko lang batiin yung mga nandito sa Facebook. Yan, kakaunti pa lang ito, pero di ba hindi yung bilang ang pinag-uusapan natin. Yan, kasama natin ang sila Rolin, si Brada Serto, sila Dumark, si Gilbert, si Sir Ariel, sila Brother Bore, si Minchin. Dapat pumunta ka doon sa bahay niyo, Minchin, para gisingin mo rin sila. Para makinig kay lahat. Si Tintin, sila Cherry, gisingin mo rin sila, Pungpong.
Ping-ping, maganda sana kung nag-Google Meet din kayo. Oo, sigurado yan. Tulog pa yan sila ping-ping, pung-pung. Oo, yun ang hanap nila eh. Brad Amado, gisingin nyo, Brad. Yung mga, ano nyo, mga apo nyo, lahat. Yung mga ano dyan. Pag gigisingin nyo yung mga ano, kung ano, kahit dyan na kayo magsama-sama, mag-Google Meet kayo, Star Gapita, dyan sa inyo. Gisingin nyo, yung mga kapitbahay ninyo. Yung mga tamad gumising dyan. Gisingin nyo lahat. Isa-isain nyo. Sabi mo kay Lelen, gisingin, pati sila, makapitbahay nyo dyan. Gisingin nyo. Okay, sige. Tuloy-tuloy natin yung ating pinag-uusapan na patungkol sa discipleship. Alam nyo, napakalaga yan hanggang ngayon. Kita nyo naman. Ilang buwan na natin pinag-uusapan bago pa mag-anniversary. Pero bibihira pa sa atin talaga yung seryoso at totoo na nagdi-disciple. O, sabi ko sa inyo na nakaraang linggo, yung unang punto ko ay magkaroon tayo ng family devotion or sariling family devotion. So dapat yung tatay, yan na yung magkakandak, siya na yung magkakandak. Pero wala eh. Sa tingin ko, walang gumagawa talaga. Oo. Kaya yun pa rin ang pag-uusapan natin. Kung yan pa rin ang pag-uusapan natin hanggang sa next year, walang problema. Kasi nakikita ko, wala talagang tumatayo na ama ng tahanan na gumagawa talaga. Sige, Pragar, simulan mo na. Ay, magandang umaga po sa atin lahat. At, Wala ka man lang yatang kamiyembro dito, kagrupo. Nakikita ko, wala eh. Ni isa man lang. Sige. Kailangan may gisingin pa. Kailangan dapat hindi na dapat i-sineshare pa o kaya dapat marunong na tayong magpusa. Okay, napaganda po na sabi nga ng ating pastor, gisingin po natin yung ating mga kasambahay. At higit sa lahat ay tayo pong mga magulang ay tayo ay nangunguna. At makita natin yung kagandahan ng pakikinig ng salita po ng Diyos. Okay, so nabati ko rin lahat ng mga kagrupo ko. Hindi man sila nakikinig pero ako niniwala na pag natutunan nilang gumising na maaga, makinig, ay napakagandang makagawian po natin to. Okay, in chapter number 14, Book of Psalms, ay dito yung napakaganda kong nakita na mai-share sa umagang ito sa bawat isa sa atin na kung saan ay nakita rin yung alam naman natin kung gaano kadesidido o kaya kaseryoso itong si David na maglingkod sa Panginoon. Sana ganun din tayo at maging yung ating pamilya. Okay, chapter number 14, verse number 8, sabi diyan, I delight to do thy will, O my God. Yeah, thy law is within my heart. Okay, so sa talata pa lang yan ay marami na tayong pwedeng matutunan, lalong-lalo na sa paglilingkod po natin sa Panginoon. At sabi nga ni David, I delight to do thy will. So sabi ng, ayon sa pinagmitingan natin kahapon, ay pinag-aaralan ko rin yung sinabi ng ating pastor. Kung gaano ba talaga tayo, paano ba tayo naging committed sa Panginoon? Yeah. O paano ba tayo nagkukumit sa Panginoon? At paano ba natin trinatrabaho? O kaya ginagampanan yung commitment natin sa Panginoon? Dahil nakita ko rin nag-commit lang tayo pero hindi naman tayo seryoso sa ating ginagawa, sa ating commitment. Para saan yung commitment natin? Yeah, sabi nga, ritual na lang yun. Na ginagawa natin yearly. Pagkatapos ng ilang buwan, nalusaw na. Kaya napakaganda na makita natin. Sabi ko nga si David ay isang hari na ito, pero gaano ba siya ka-commit o committed sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon? Dito pa lang sa talata ay makikita natin, sabi nga, I delight to do thy will. What is the word delight?
kung hindi na siya dictionary, ay napakaganda yan. Yan ay tumutukoy palagi sa kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ako naniniwala, hindi ganito ka seryoso si David kung hindi siya masaya sa paglilingkod sa Panginoon. At ako naniniwala, hindi, dahil ito yung isang hari, maraming hari during the Old Testament time, pero tingnan natin yung kasiyahan ni David kung paano siya naglingkod sa Panginoon. Amen. So delight means a high degree of gratification or pleasure. So gaano ba tayo kasaya sa paglilingkod sa Panginoon? Ito, madalas kong naririnig sa ating pastor. Masaya ba talaga tayo na naglilingkod? Maging tayong mga full-time. Masaya ka ba talaga nagsuko ng buhay mo para sa gawain ng Panginoon? That's right. Sa ating pamilya, masaya ba tayong pamilya na naglilingkod talaga sa Panginoon? So ito yung dapat nating i-check sa ating sarili. Dahil pag yung kasiyahan natin ay hindi sa Panginoon, ay hindi tayo totoong naglilingkod sa Panginoon. Wala tayong totoong kasiyahan, wala tayong totoong commitment. Dahil aapektuhan lahat yung ginagawa natin sa Panginoon yan. Hindi ka totoong committed, hindi ka seryoso sa ginagawa mo, wala kang kasiyahan sa ginagawa mo, ay talagang hindi mo gagawin ng buong puso yan. Sabi nga ni Pastor, compliance lang yan. Kaya tingnan natin si David, sabi niya, andoon yung kasiyahan niya. Andoon yung tinatawag nating great pleasure niya sa paglilingkod sa Panginoon. Andoon yung tinatawag nating mataas, high degree of gratification or pleasure. Mataas na antas ng kasiyahan. So maraming masaya. Pag pinakain ka ng bulalo, pinakain ka ng masasarap, yung masasarap, magkaiba yung masasarap at masusustansya. Pinakain ka ng masasarap na pagkain, tuwang-tuwa ka na. So dapat mas masaya tayo, lalong-lalo na pag tayo po ay pinapakain spiritually ng salita ng Diyos. So si David ay nakita ko rito sa kanyang testimony ay hindi lang siya masaya, andoon yung mataas na kasiyahan niya sa paglilingkod sa Panginoon. Iyon yung nakita kong kakaibang kasiyahan ni David na naglilingkod sa Panginoon. So David has a deep desire. So makita natin hindi lang yung aksidente. Mahirap kasing gamitin yung aksidente lang na tayo ay na-invite sa simbahan. Na sharean ng Word of God. Hindi po dapat aksidente. Dahil tayo ay plinano talaga ng Diyos na tayo po ay dalhin sa simbahan. So makita natin si David ay doon yung kanyang deep desire na maglingkod sa Panginoon, sumunod sa Panginoon. Desire to obey God's will, not our will. Tingnan nyo, pag-aralan natin na mabuti, ay wala nang ibang desire si David, kundi yung nung nakakilala siya sa Panginoon, dahil alam naman natin na nung bata pa ay talagang hinubog na itong si David sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga yung desire niya ay kakaiba. Na dapat ito yung makuha natin, makita natin sa buhay ni David. Andoon yung mataas na pagkilala niya at yung kasiyahan niya sa paglilingkod niya sa Panginoon. At gusto ko lang ibahagi yung kasiyahan ni David. David's life also consistently demonstrated his commitment. So makita niyo, sabi rito, ipinakita niya mismo yung kanyang commitment sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang sa papel. Dahil karamihan sa atin, nasa papel lang Pero hindi makita sa ating buhay, hindi makita sa ating pamilya, hindi makita sa ating, hindi makita sa resulta ng ating ginagawa. So where is the commitment? So sa pamamagitan ng magandang testimony ni David, through his worship, his pursuit of God's presence, dahil kinikilala niya ang Panginoon kinikilala sa kanyang buhay at higit sa lahat ay naranasan niya yung presensya ng Diyos sa kanyang buhay.
na yun yung nakita ko rin na paulit-ulit na sinasabi ng ating pastor na ma-experience natin, makilala natin yung totoong Diyos sa ating buhay. Kaya nga ano yung sinabi ni pastor kahapon, ano ba yung pambungad niya? Linawin natin. Yeah. Amen. Kung sino yung Panginoon sa ating buhay. Dahil kadalasan marami tayong Panginoon eh. Marami tayong idol, marami tayong ludi, sabi ni Kelvin, di ba? So linawin natin kung talaga ba na meron tayong totoong Diyos na pinaglilingkuran. Okay, so si David ay kakaiba yung kanyang kasiyahan. Mataas yung kanyang pagtrato sa kanyang ministry, sa kanyang commitment sa paglilingkod sa Panginoon. And his effort to build a strong relationship to God. So ano yung nakita natin dito na na-build yung na-build sa kanya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, yung magandang relasyon niya sa Panginoon. Dahil hindi siya makapagsulat ng ganitong karami sa Book of Psalms. Kung hindi siya desidido, hindi siya committed, at hindi siya masaya na naglilingkod sa Panginoon. Andun yung kanyang effort na ma-build yung matatag at matibay na relasyon niya sa Panginoon. And that is honoring God. Okay, number 1, delight in God's will. Ayon sa ating binasa ay makita naman natin dito na andun yung kanyang kasiyahan. Andun yung pinakamataas na pagrespeto, pag-honor, at kasiyahan niya sa Panginoon. Kaya nga sabi niya rito, I delight to do thy will. Oh my God. Yeah, the law is within my heart. Okay, so makita natin dito ay yung paglilingkod niya sa Panginoon ay hindi lang compliance, kundi andon yung kanyang dedication, andon yung kanyang high degree of gratification or pleasure. So, let's delight in God's will. Magkaroon din tayo ng mataas na pagtrato at paglilingkod sa Panginoon. Dahil sabi nga pag yan ay yung tinitirang oras lang natin ang ginagamit natin para sa Panginoon o yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi totoong paglilingkod yan. Hindi totoong commitment yan. Dahil dapat, sabi nga palagi ay naririnig po natin, ay dapat inuuna natin ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Dahil pag hindi natin uunahin, hindi natin sasaliksikin yung kagandahan ng Diyos sa ating buhay, talagang magulo yung buhay natin. Hindi tayo maglilingkod na merong kasiyahan. Just like David. Okay, pangalawa, obedience to God's law. Sabi niya rito, tingnan nyo thy law is within my heart. Saan yung batas ng Diyos nakaukit? Nakaukit na sa puso ni David. So David states that God's law was written on his heart. Ito yung ipinapakita ni David na ito yung pinaka-sentro ng kanyang buhay. Sa atin kaya, ang Diyos kaya ang sentro ng ating buhay o marami pa tayong ginagawang iba maliban sa Panginoon. Dahil dapat ito yung sentro dapat ng buhay po natin. Ano yung sentro ng buhay natin? Yung salita ng Diyos. Ito dapat yung pinaka-batas natin, pinaka-sentro ng buhay natin sa araw-araw. Dahil pag hindi yan ang sentro ng buhay natin, marami tayo talagang pupuntahan. Marami tayong ibang gagawin. Imbis na soul winning ang gagawin mo, marami pang mga dapat maraming ini-offer ng kamunduhan sa atin. Hindi tayo mag-soul winning, hindi tayo mag-Bible study, hindi tayo mag-visit, at hindi rin tayo mag-disciple. Ano ang gagawin lang natin? Magsisimba lang. Pagkatapos ng simba, ayun nga yung traditional religious ritual na ginagawa natin dati. Yan ang mangyayari sa atin pag wala tayong obedience sa salita ng Diyos. So, kailan ba tayo magsusunod talaga sa salita ng Diyos?
At ano na yung pangalawang tanong ng ating, sino ba ang sentro ng ating buhay? Talaga bang ang Panginoon ba ang sentro ng ating buhay? Maging yung ating pamilya? Dahil pag yan ang sentro ng pamilya natin, yan ang sentro ng buhay ng pamilya natin, ay lahat kompleto yung pamilya natin sa paglilingkod. Di ba? Pero yan ang nakakalungkot sa atin, hindi sentro ang Diyos sa ating buhay. Marami tayong mga kaagaw, marami tayong mga extra na ginagawa sa atin, sa ating buhay, hindi ang Panginoon. Kaya nga, maging tapat tayo, sumunod tayo sa batas ng Diyos, sa salita ng Diyos. And then, let's seek God's presence in our life. Si David ay talagang naranasan niya, naramdaman niya, na-enjoy niya yung presensya ng Diyos sa kanyang buhay. He's longing to be in God's house. Kung puntahan natin sandali yung isang verse dito, at dito ako magtatapos sa verse, Psalms 27, verse number 4. Sabi niyan, one thing I desired of the Lord. Ito yung desire ni David. When we say desire, yan ay ini-express niya. Hinahangad niya sa kanyang buhay. Ito yung kanyang pag-asa. Sabi niya, I desire of the Lord, that will I seek after. Ano yung sinasaliksik ni David? Walang iba kundi ang Panginoon. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Amen. Tinayo yung isang hari, isang hari na napakayaman na. Nasa kanya na lahat. Pero ano yung desire niya sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Habang buhay. Tayo, meron ba tayong desire na ganun? Habang buhay na maglilingkod sa Panginoon. Habang buhay na meron tayong commitment para sa Panginoon. At sabi nga rito, to behold the beauty of the Lord. Well, narinig ko na sa ating pastor, yung beauty ng Panginoon eh. Yeah. Iba yung beauty na sinasabi ninyo, binibiro nyo ha. Dahil iba yung kagandahan ng Diyos sa ating buhay. Yeah. Amen. Kakaiba yung kagandahan ng Diyos. Pag naranasan natin, nakilala natin ng lubusan ng Panginoon, diyan natin makikita yung totoong beauty. Hindi yung sinasabi ng iba. Maranasan natin yung kagandahan ng Diyos sa ating buhay. At sabi diyan, to inquire in His temple. Wala nang ibang binabanggit dito kundi yung bahay-sambahan ng Panginoon. Dito sa simbahan. Kaya nga dito natin mararanasan yung kagandahan ng Diyos, yung kasiyahan sa Diyos, at yung paglilingkod na merong totoong commitment at katapatan sa Panginoon. At ako'y niniwala, pag ginawa natin yan, andoon yung totoong pag-honor, pag-worship natin sa Panginoon. Yan lang sa akin. Magandang umaga and God bless po. Amen, amen. Alright. So, maganda yun. Narinig natin. Hindi na sila, Cherry. Nasaan si Pongpong? Hindi yan eh. Kamukha lang ni Pongpong yan eh. Peke yan eh. Tulog pa si Pongpong, yung tutong Pongpong. Nasaan si Pingping? Ano yan? Hindi, kamukha din lang niya yan. Hindi yan totoo eh. Tulog pa yata yung Pingping na yan eh. Sige, sige. Diyan sa Village, Brad, Rolly. Sinong team leader dyan? Sister Vivian, ang team leader? Nandiyan si Dumark? Yes, sir. Good morning, sir. Akala ko pumunta ka kila, dyan. Sir? Tulog pa, sir. Tulog pa po. Dapat kinatok mo. Kinausap mo ba siya? Kahapon? Wala na, sir. Nung pagdating ko, sir, sarado na, sir. Nakalock na po bahay nila. Dapat kinausap mo na kasi kahapon. Para kasi sayang naman eh. Yes, sir. Na kailangan ma-disciple din yan. Okay, sige. Alam niyo, napakaganda yung sinasabi kanina ni Brother Edgar. Kaya namamatay yung ating mga commitment sa Diyos. It might be, and surely,
we do not really know who is our God. Yan ang totoo niya. Kasi hindi mamamatay ang commitment mo sa isang persona kung kilala mo kung kanino ka nag-commit. Naniwala ba kayo sa sinasabi kong ganon? Pero pagka hindi mo kilala na talaga na lubusan ng Diyos, mamamatay. Isang araw pa lang yan, patay na yan. Pero pagka kilala mo ang Diyos, sino ang Diyos sa buhay mo, unang-una, tinan nyo kung sino ang Diyos. Kung kikilalanin natin, uunawain natin na maigi kung sino ang Diyos, sino ba siya sa buhay natin? Siya si Kristo Jesus, Jesus Christ, bugtong na anak ng Diyos, bumaba sa lupang ito 2,000 years ago, para abutin yung ating mga kaluluwa, para tayo ay bayaran, tubusin sa apoy ng impyerno. Kilala niyo ba yon? Gumawa niyan sa buhay natin. Minsan sa totoo lang kilala lang natin ang Panginoon by our mouth. Di ba? Maraming nakakakilala sa Diyos. Kay Kristo, the triune God, sa bibig lamang. Pero hindi kilala talaga ng buong puso, buong kaluluwa, sino talaga ang Diyos. Kaya nga alam nyo, bumaba si Kristo para makilala natin yung triune God, yung totoong Diyos. Bumaba na nga siya eh. Kaya wag tayo yung sinasabi ng Bible na kilala lamang natin ang Diyos sa pamamagitan ng bibig. Oo. Sabi ng Bible diyan, isang araw, marami magsasabi sa Panginoon, Panginoon, di ba ginagamit din namin ang iyong pangalan? No. Pero sabi ng Panginoon, di ko kayo kilala eh. Di ba? Dito, tingnan niyo to. Matthew 7:21, nakalagay dito, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But, malinaw ito, he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Sabi ng Biblia niya sa verse number 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Nagpo-prophesy din kami. Nagsasalita din kami sa pangalan ninyo eh. And in thy name have cast out devils. Nagka-cast out din kami. Ng mga demonyo. And in thy name done many wonderful works. Maraming ganito. And then, will I profess unto them, I never knew you. Yun. Depart from me, ye that work iniquity. Ano sabi niya? Therefore, whosoever heareth heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Yun. Kaya makita niyo mga kapatid, marami sa atin eh. Kilala natin si Jesus Christ. Ang dami. Dami na nakakilala kay Kristo by ritualism. Dami na nakakilala kay Kristo by emotionalism. Ang dami na nakakilala kay Kristo by mouthwalism. Ang tawag doon. Bago yon. Mouthwalism. Marami sa atin. Abay pambira, panay Kristo rin ang puso eh. Ay bibig eh. Pero ano sabi ng Panginoon? I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Kaya siguraduhin yung kilala kayo ng Diyos. At kung kilala nyo ang Diyos, mga kapatid, hindi mo hahayaan na yung commitment mo mamamatay. Amen. Mamamatay ng lahat. Mamamatay ng lahat. Okay? Wag lang yung Wag lamang yung commitment natin sa Diyos. Ay pambira. Kaya ngayon, siguraduhin nyo mga kapatid, kilala nyo ba talaga ang Diyos? Ngayon kung kilala mo, how is your commitment right now? How is your commitment right now?
Pagpatay na yan, ay delikado yan. Okay? So mamaya tutuloy natin yan. Sige, Dumark. Ikaw muna. Akala ko si Sister Vivian ang team leader dyan eh. Oo, sanang pagsasalitain ko tsaka si Sister Rose eh. Oo, sila naka-front dyan eh. Oo, yan. Eh, pagka nagsalita pa yan si Sister Rose tsaka Sister Vivian, baka kahit hanggang alas 12 tayo dito ng tanghali. Hindi yan mauubusan na sasabihin. Magkwento pa yung Sister Vivian kung paano siya naglilinis ng kuko eh. Sister Vivian, yung kuko ko masakit na. Thank you. Sige. Sige, Dumark. Ayan. Po, good morning po sa ating lahat. Ayan. Dito po tayo sa Book of Solomon. Ayan. Solomon po tayo. Kala ko, Book of Dumark na eh. Ecclesiastes pala. Ecclesiastes chapter 12. Bago yun ah. Teka muna, mag-share muna ako. Dumark, naiiyak ako sa sinasabi mo eh. Sige, Dumark. Yan, Ecclesiastes chapter 12 and verse 13. Yan. Verse 13. Yan. Sabi po ng Bible dyan, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ayan. So, maliwanag naman po dito sa ating binasa ay ito po ay sulat ni Solomon, King Haring Solomon. At ito po yung sinabi niya dito, yung conclusion. Kaya makinig po tayo sa bawat instruction po na naririnig po natin. Higit sa lahat sa ating simbahan, sa ating pastor na laging nagpapaalala sa atin patungkol sa paglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na po sa pamilya natin. Kaya sinabi dito ng Biblia, ito po ating pag-aaralan, ay basahin ko lang po ulit. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yung pinakamahalagang word dito is yung word na duty. Yan. So bilang isang anak ng Diyos ay sabi nga kanina ni Sir Edgar ay yung talagang totoong nakakilala sa Diyos. Yung totoong nakakilala sa Diyos, hindi lang yung basta nakilala mo lang Diyos, alam mo sa bibig ang Panginoon. Di ba? At marami ka ring alam na salita ng Diyos. Pero ang tanong doon mga kapatid ay yung katanungan na how's your commitment? Diba? Ano yung commitment mo? At sino ang pinaglilingkuran mo? Diba? Kaya bilang isang anak ng Diyos, mga kapatid, meron tayong duty. No? Yung totoo mong kilala ang Diyos sa buhay mo bilang sariling tagapagligtas, ay alam mo na meron kang duty. No? Meron tayong duty. Pag sinabi nating duty, ay meron kang ginagawa. No? Ibig sabihin mga kapatid, it means duty is you are work, you have labor. No? Nagli-labor ka, nagtatrabaho ka. At ikaw ay inilagay sa isang lugar na kung saan ay ikaw ay ang tagapamahala, o sabihin natin ikaw yung watcher, o ikaw yung pinagkatiwalaan na mag-ingat sa isang bagay. So alam niyo po ba, ang ginawa sa atin ng Panginoon ay binigyan tayo ng duty, binigyan tayo ng trabaho. Diba? Kaya kung binigyan tayo ng Diyos ng trabaho, mga kapatid, ayusin natin yung trabaho. No? Meron nakaplano, nakaprograma yung gagawin mo kapag ikaw ay nasa trabaho. Kaya mahirap yung
nasa trabaho ka, wala kang programa, wala kang goal. Na yun nga pinag-usapan natin kanina. Kaya ang titingnan natin dito mga kapatid, bilang isang anak ng Diyos, meron tayong trabaho. Meron tayong responsibilidad mga kapatid bilang isang anak ng Diyos. Number 1 na responsibilidad natin, no? Sa bilang isang anak ng Diyos, number 1, hindi mawawala sa atin. You must fear God. No? Fear God. Kasi mga kapatid, paano ka makapaglingkod sa Panginoon kung wala kang mataas na respeto sa Diyos? No, hindi mo nirerespeto ang Diyos mga kapatid. 'Di ba? You need to fear God. Sa buhay natin bilang isang anak ng Diyos, kailangan pangunahin lagi ang Diyos sa buhay natin. No? Sabi nga kanina, binitawan na verse in Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God. You must first, bago ka magtrabaho, ay unahin mo ang Panginoon. Di ba? Kung babalik po tayo sa Old Testament, from the beginning, sino ang beginning? Di ba? In the beginning, God. Di ba? Sa buhay natin mga kapatid, Diyos ang pangunahin natin. Hindi ibang bagay. Hindi naman sinabi na in the beginning, you work. Di ba? Kundi ang sinabi ng Biblia, in the beginning, God. No? Pangunahin lagi ang Diyos mga kapatid. Bago ang sanlibutan, unahin mo muna ang Diyos. Bago ka gagawa ng ibang bagay, ay unahin mo ang Diyos sa buhay mo mga kapatid. No? Una-una, ay yung meeting kagabi, ay paano ka gumagawa ng commitment mo? Ano ang commitment mo sa paglilingkod mo sa Panginoon? At sino ang pinaglilingkuran mo? Di ba? Dapat alam natin yung dalawang bagay natin. Kaya alamin natin kung ano yung duty natin. Kaya sa totoo lang maganda, merong nagpapaalala sa atin na ito pala yung trabaho ko. Ito pala ang dapat kong gawin. Na bilang isang anak ng Diyos ay unang-una, kailangan maglilingkod ako sa Panginoon. Kailangan meron akong pagkakilala sa Diyos. Meron akong pundasyon ng salita ng Diyos. Kasi marami tayong pundasyon pero hindi naman salita ng Diyos. Pundasyon ng kamunduhan. Yung mga kapatid, makita natin kung paano sinabi dito ng Biblia na makinig tayo. No, pakinggan natin yung sinasabi ng Biblia. Fear God. No, unahin natin ang Diyos mga kapatid. Bigyan natin ng mataas na respeto ang gawain ng Diyos. Kasi nakakalungkot. Parang easy lang natin pag sa ministry, titingnan natin yung gawain ng Panginoon. Parang parang compliance lang ang ginagawa natin mga kapatid. Di ba? Nagsusulwining ka, pero hindi naman totoo sa puso mo. Kaya yun ang hanapin natin mga kapatid, yung totoong pagkakilala natin sa Panginoon. Kasi tama yung sinabi ni Pastor kanina na maraming tumatawag sa Diyos, pero hindi naman sa puso nila. Sa bibig lang, hanggang sa bibig lang nila. Diba? Kaya maunawaan natin mga kapatid na ang Diyos ay siya yung magbibigay sa atin ng katalinuhan para tayo ay magamit sa Panginoon. Kaya pakinggan natin, let us hear the conclusion of the whole matter. No? Yan ang sabi ng isang hari, si Haring Solomon. Fear God. Pangalawa, keep His commandment. Diba? Keep His commandments. No? Yun ang kailangan natin mga kapatid. I-keep natin kung anong meron tayo ngayon. Yung naririnig natin. Kaya mahalaga yung record eh. Kaya nakasulat talaga na kailangan, halimbawa sa isang nagjo-duty, merong record. Diba? Kung ikaw ay isang gwardiya, ay ang duty mo ay kailangan meron kang record. Diyan, bawat dumadaan, nakalista yung mga dumadaan, pumapasok at lumalabas. Dapat naka-record yan. Kaya ganun din tayo mga kapatid. Dapat, pag lumalabas tayo, nagsusulwining tayo, dapat meron tayong record. Di ba? Record natin.
sa pag-share natin, mga nawiwi natin ng mga kaluluwa. At pagkatapos lang, hindi lang basta ma-sharean, kundi i-disciple natin sila. Oh? Kaya maunawaan natin, sa akin nga po, hindi madaling magturo. Hindi madaling magturo. Pero, sisikapin mo pa rin kasi ito ay gawain ng Panginoon. Gagawin mo pa rin kasi ito yung duty mo. Hindi mo pwedeng iwanan yung duty mo. Hindi mo pwedeng pabayaan yung duty mo. Lalo na itong ginagawa natin ay gawain ng Panginoon. Hindi basta-bastang gawain ito. Kaya tratuhin natin na pinakamataas na trabaho itong ating pagwiwi ng kaluluwa, mga kapatid. Kaya ang nakita ko dito ay magkaroon talaga ng siguradong plano. No? Paniguradong paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya yung duty natin ay bigyan natin ng mataas na respeto, mga kapatid. Sapagkat number 1, Diyos ang ating pinaglilingkuran. No? Kung Diyos ang ating pinaglilingkuran, maliwanag naman sa Biblia, ingatan natin ang kanyang salita ng Diyos. No? Ito ang dadalhin natin sa tuwing tayo ay lalabas sa mga tahanan po natin at daladala natin ay ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ay yun po ang gusto kong sabihin ngayong umaga, ay makinig tayo at isa puso natin ang salita ng Diyos at gumawa talaga tayo ng tamang plano, yung totoong plano talaga sa buhay natin, sa pamilya natin, sa gawain ng Panginoon. Kailangan talaga manindigan tayo kung ano yung naririnig natin na salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito ay yun po ang may babahagi ko po. Salamat po, Pastor. Amen, amen. All right, thank you, Mark. Alam nyo kung uunawain lang natin na maigi, i-analyze natin yung mga naririnig natin. Hindi lamang ngayon, from Monday to to Saturday or Sunday to Sunday. Oo. Alam nyo, ang ganda ng programa ng ating simbahan sa totoo lang. Kaya nga sabi ko sa aming meeting kagabi, ay kung iniisip nyo lamang, pinapansin nyo lamang, siniseryoso nyo yung programa at plano ng ating simbahan sa bawat pamilya ninyo, individually, ay hindi mawawalang kwenta lahat. Oo. Kaya ngayon, alam nyo, ang pinakamagandang isipin natin ay, sabi ni Dumark kanina, bago sa libutan, ito muna, unahin natin ang Diyos. Mas maganda na wag nang salibutan, ipuro natin ang Panginoon na. Hindi mo naman kailangan ng salibutan. Oo, nasa salibutan tayo, pero minsan napuputikan tayo, nadudumihan tayo ng mga bagay na makasalibutan na bagay. Pero huwag tayong lumublob sa putik. Ibang usapan na yon, mga kapatid. Pag lumublob ka pa sa putikan. Okay, so puntan natin yung Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Okay, sapagkat ang pinag-uusapan natin ay pamilya at ang pangunahin na disciple natin ay yung pamilya natin. Oo, mga kapatid, kahit anong gawin mong, if you cannot disciple your own family, I think you cannot also disciple others. Oo. Kung yung sarili mong pamilya, hindi mo kayang i-disciple, do you think effective ka sa ibang pamilya? I don't think so. Oo. Pinakamaganda, ang maganda rito, kung effective ka sa sarili mong pamilya, tiyak magiging effective ka rin sa ibang pamilya. Oo. Isa sinasabi natin na bakit kaya yung pamilya ko hindi ko ma-disciple? Ganito, ganyan. Ayun ang tanong doon. Bakit hindi mo kayang disciple? Oo. Pero alam nyo, maganda to Itong verse na babanggitin ko sa inyo. Sabi dito, for every house
Hebrews 3:4. Hebrews 3:4. For every house is builded by some men. For every house is builded by some men. Pero ang ganda tong karugtong nito. Sabi niya, but he that built all things is God. Nakuha niyo ba yun, mga kapatid? Kaganda na to. Sabi dito, for every house is builded by some men. O kaya ito eh. O, si Brother Rolly, may kaya niyang itayo yung pamilya niya. O, si Dumark, kaya niyang i-build yung pamilya niya. Si Brother Edgar, kaya niyang i-build yung pamilya niya. O, kayo mga ibang tatay. Si Brother Serto, kaya niyang i-build yung pamilya niya. Si Brother Bore, kaya niyang i-build yung pamilya niya. Si Mark, hindi pa kasi wala pa siya. Oo. Pero, sabi ng Bible dito, but he that built all things is God. Di ba? Oh. Pero ang makakapag-build ng lahat ng bagay, sabi ng Biblia, Diyos. Diyos. Now, if we are going to understand the word builded, that is past tense, built, merong tayong maunawaan. Pakinggan niyo na maigi. Quit moving, brethren. Meron tayong dapat tignan dito at makita dito kung ano yung isang bagay na dapat nating i-build, i-construct, i-create. Because the word build, it means to construct, to create. Oh. Alam nyo, tayong mga ama ng tahanan, meron tayong kanya-kanyang pagtayo ng pamilya. Iba-iba yung kanya-kanyang kung paano natin i-create, paano natin i-construct yung kanya-kanyang pamilya natin. Pero, magandang maunawaan natin na hindi lahat ng bagay sa loob ng ating pamilya kaya nating i-build. Kaya mong i-build. Now, dalawa ito mga kapatid na dapat natin makita. Dalawang uri na nasa loob ng ating pamilya na dapat natin makita na maaring yung kaya natin, maaring yung iba kaya natin, pero yung iba hindi natin kakayanin. Okay? Una, yung tinatawag na external and internal. External and internal. Pag sinabi nating external, labas. Pag sinabi nating internal, siyempre loob yan. Okay? So, maaring kaya nating i-build yung i-equip yung external, labas. Pero hindi natin kakayaning i-equip, i-fit yung internal. Oh, itong ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, kaya mong i-build, kaya mong i-produce, kaya mong i-create, kaya mong i-construct yung labas na pangangailangan ng anak mo. Pero hindi mo kayang i-equip, i-fit yung loob ng anak mo. Like for example, kaya mo bang iligtas yung kaluluwa ng anak mo? Nakuha natin? Sige nga, kaya bang iligtas yung nasa loob ng katawan ng anak mo? Hindi mo kayang iligtas yun. Pero sino makakagawa lahat ng bagay na yan? God. God. Kaya aminin natin mga kapatid, aminin natin na maaaring kakayanan natin yung external, pero hindi natin kakayanin yung internal. Oo. Maaaring kaya natin magtayo ng bahay.
Kahit ilang building pa, ilang story pang kaya mong itayo. Kaya makinig kayo itong sinasabi ko sa inyo. Makinig kayo. Kaya mong magpatayo ng malaking pagkalaki-laking tirahan ng bahay mo, ng mga anak mo. Pero hindi mo kayang ayusin ang loob-loob, kaloob-looban ng anak mo. Sino makapag-ayos lamang yan? Diyos. Bakit? Because God can build all things. All things. Kaya nga sabi nga ni Pastor Hilo nakaraan last Sunday, ano sabi niya? Aminin natin na meron tayong doon pala sa nandun ako. Aminin natin na merong isang bagay sa loob ng ating pamilya na hindi natin kayang gawin at Diyos lamang makakagawa. Aminin natin sa bawat buhay natin na hindi natin kayang gawin yung isang bagay. Maraming bagay na hindi natin kayang gawin, pero lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos natin. Diyan tayo lamang. Kaya tinan nyo, may kanya-kanyang style tayo sa pag-construct ng pamilya natin. May kanya-kanyang style tayo, may kanya-kanyang talino tayo, may kanya-kanyang kung ano-ano pa na mga estilo natin para i-build yung ating tahanan. Pero aminin natin na hindi natin kayang i-build yung internal ng mga anak natin. At maging ikaw mismo, maging sa sarili mo, hindi mo kaya yon. And God can only do that. Wala nang iba. Oo. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, gumawa tayo. Sabi ko sa inyo nakaraan, dapat mag-devotion kayo. Ngayon, ito yung pangalawang sasabihin ko sa inyo, mga tatay. Pinakamaganda, gumawa kayo ng plano ninyo, buong pamilya ninyo, para kayo ay magsama-sama, tulong-tulong kayo, sama-sama kayo. Sabi ko nga sa inyo na nakarang Sabado, tulong-tulong kayo, sama-sama kayo. Hindi lang yung tatay, hindi lang yung nanay. Kundi magtulungan kayo. Magtulungan ang buong miyembro ng ating pamilya at ang gagawin nyo, papaano kayo lumago sa pananampalataya. Paano kayo naman magamit buong pamilya nyo, makapag-akay rin ng ibang pamilya sapagkat may nag-akay din sa inyo. So kinakailangan buong pamilya din kayo, mag-akay din kayo ng ibang pamilya. Kaya anong gagawin? Dapat magplano kayo na mag-involve kayo sa soul winning, visitation, discipleship. Dapat mula kay tatay, kay nanay, hanggang doon sa mga anak ninyo, dapat may kanya-kanyang area yan. Kung saan yung grupo nyo, saan ang area ng grupo nyo, dapat doon kayo magtatrabaho rin. Magtatrabaho din. Nakukuha nyo ba yun? Yan ang magandang planong gagawin nyo. Number 1, mga kapatid, mag-devotion tayo dito, gawin nating regular. Halimbawa, meron tayong morning devotion. Church, centralized. Pinakamaganda namang gawin nyo, yung bago kayo matulog. Yan, bago kayo matulog, so magkaroon kayo ng family devotion. And then, sa inyong family devotion, doon nyo ngayon pag-usapan at papaano ninyo i-execute yung plano ninyo to enjoy your commitment. Nakuha nyo mga kapatid? Nakukuha nyo ba yung sinasabi ko? Naniniwala ko mga kapatid na dapat yung commitment natin sa Diyos ay dapat ma-enjoy natin. Our commitment, every commitment, especially sa Diyos, kapatid, it must not be our burden, our burdens. It must be an very extremely enjoying commitment. Okay? Nakikinig ba tayo? Ikaw pong nakikinig ka, daldal ka ng daldal dyan ha. Hindi ka nakikinig. Ulitin ko sa inyo, yan sinasabi ko. Dapat, meron tayong centralized na devotion.
Pero dapat magkaroon kayo ng family devotion. Magkaroon kayo ng family devotion. Kailan yung family devotion yon? Devotion nyo bago kayo matulog. At doon sa family devotion nyo bago kayo matulog, doon nyo ngayon pag-uusapan yung plano ninyo araw-araw. Sabi ko sa staff kagabi, di ba, ipipreach ko sa inyo to. Bukas ng hapon. Doon sa plano nyo na gagawin, mga kapatid, sa inyong commitment, it must be your life every day. Yung plano ninyo sa inyong commitment, dapat yun yung buhay nyo araw-araw. Tinan nyo, napakaganda. Papasok man si tatay sa trabaho, nanay may trabaho, yung mga anak, dapat, school, pupunta ng school. Kung Sabado, nasa visitation, nasa soul winning, dapat ganon. Pero bago matulog, ayan, mag-uusap ulit kayo. Paano natin in-execute yung plano natin? Paano natin ginawa yung plano natin? Isa-isahin ninyo. Si tatay, anong nangyari doon sa plano mo maghapon? Si nanay, anong nangyari doon sa plano mo maghapon? Hanggang doon sa miyembro ng mga pamilya ninyo, anong nangyari? Ano yung nagawa? Ano yung hindi nagawa? Nakikinig kaya kayo lahat, mga kapatid? Alam nyo, itong sinasabi ko sa inyo, ano na to eh. Kumbaga sa pagkain, ano to eh, naluto na, nahimay na, lahat na. Gagawin nyo na lamang isusubo, ngunguyain, lulunukin. Ang problema, hindi nyo pa gagawin. Hindi nyo pa ginagawa. Gawin nyo naman na. Sino kaya dito, mga kapatid? Sino kaya dito yung merong regular na family devotion sa inyo? Di ba? Nagkakaroon na lang yata kayo ng family devotion pagka ngayong Sabado eh. So, ganun ang gagawin ninyo. Ang pinakamagandang gawin ninyo, mga kapatid, ay, tignan nyo, kaya mong itayo, kaya mong bigyan ng pera yung anak mo, kaya mong patayuan ng ilang story na tahanan. Ang malungkot nga, nagtayo ka ng ilang palapag na bahay, wala naman nakatira. Alam nyo, hindi wise decision yon. That is not a wise decision. That is a worse decision. Ulitin ko, magtatayo ka ng bahay, wala naman nakatira. Uulitin ko sa inyo, that is a worse decision. It is not really a wise decision. Alam nyo, tinan nyo doon. Anong oras na ba? Okay, wala na tayong oras. Di bale. Sa susunod, itutuloy ko yan. Pero I hope, yung sinasabi ko sa inyo na gumawa kayo, gawan nyo ng plano ninyo, gawan nyo ng plano yung inyong commitment sa Diyos. Ayan. And then, pag-usapan ninyo araw-araw, paano nyo gagawin yung plano nyo araw-araw sa Panginoon. Huwag kayong magpaplano. Huwag tayong pumayag na dumaan ng maghapon na wala tayong nagawang puntos sa Panginoon. Ang tawag diyan ay wasting time. Wasting time. So, kinakailangan katulad yan, pagkatapos nito, wag naman kayong papasok agad, aalis ka agad sa bahay ninyo, mga tatay, kung sino-sino. Pinakamanda, sandali. Linawin na, pag-usapan muna natin sandali yung sinasabi ni Pastor kanina. Itanong mo, ako ang gagawin ko, pasok lang ako sa trabaho kung pumapasok ka, pero mag-half day lang ako kasi pupuntahan ko yung area ko. Gawa muna tayo ng plano. Ikaw, tanong mo sa misis mo, ikaw, anong plano mo ngayon? Sa area. Unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang Diyos. Ganun din yung anak mo. Ikaw, anong gagawin mo ngayon? So, ilinawin muna natin. At mamaya, pag naisa-isa nyo na, ito yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, ito yung gagawin ko maghapon. Pero wag yung gagawin niya na parang ritual pa rin. Huwag kayong magsulat sa papel na parang ritual. Pinakamaganda, hanapin nyo anong purpose, bakit ito ang gagawin ko ngayong araw na ito. What's the purpose of number 1, number 2, number 3, number 4?
kinakailangan alamin nyo anong purpose, bakit itong pinili mo. O yan ba'y makakatulong sa iyo para lalo kang maging close sa Panginoon? O magpapalayo sa iyo sa Diyos? So, ganun ang gagawin nyo mamaya. Huwag kayong aalis sa papuntang trabaho, mga tatay, na hindi nyo nilinaw muna yung plano nyo. And then sabi nyo, alright, so mamaya, doon tayo magkita-kita, mamaya, doon sa discipleship service. Kasi, Sabado ngayon, may service, discipleship service. So, doon tayo magkita-kita. So, napakaganda. O, pagkatapos ng discipleship service, lahat na, practice lahat. Uuwi kayo, bago kayo matulog, pag-uusapan nyo na ngayon. Anong pag-uusapan ninyo? O, mamaya, ay bukas, meron akong susunduin na 5 bisita. At ang expected ko ay meron akong 20 na attendance. O, di ba? O, sasabihin ng tatay, ganun din yung nanay. O, ganun din yung mga anak. O, doon sa area ko tayo, meron akong 5 bisita rin. At meron akong inasahan na 10 attendance. Yun, pambira. Pag ginagawa nyo yun, sasabihin ko sa inyo, sino bang hindi matutuwa dyan na Diyos? O, kaya dapat hanggang doon sa pinakabunso ninyo. O, susundo tayo lahat bukas. Gigising tayo dapat alas 4, nagluluto na tayo. O, magluto na tayo. Tapos alas 5, kumakain na tayo. O, meron ding devotion doon sa habang kumakain tayo doon sa church. O, makinig tayo sa devotion. O, pagkatapos ng devotion, alas 6, larga na tayo. Magsundo na tayo ng mga pinag-pray natin kagabi. O, yan ang usapan ng pamilya. Eh, di napakagandang pamilya. Pero sino yung nakaisip yan? Ha? Ang lungkot lang talaga, ni isa wala. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, sinusubo ko na sa inyo lahat. Gawin nyo naman mga tatay. Magkaroon din naman kayo ng tapang talaga na gawin yan. Huwag kayong maduwag na gawin yan. Ha? Gawin natin ito ng buo yung katapangan natin. Katulad ng sinasabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Yung kunin natin yung tapang ni Joshua. Okay? So yan ang gagawin nyo right after this. Kaya papasok, habol kayo ng habol ng pera eh. Magandang, linawin nyo muna. Ang blessing, material na blessing, mga kapatid, susunod na lamang yan. Pero pag-uunahin natin ang Panginoon, siya ang magbibuild ng internal and He can also build even external. Sapagkat ang sabi ng Biblia, but He that built all things is God. Tandaan nyo yan. Ha? Okay, so I hope may natutunan tayo ngayong umaga. Huwag niyong kakalimutan yan. Napakaganda yan. Okay, so maraming mga nandito. Nabati ko na yung iba kanina. Marami yung mga sumunod. Ayan, nandiyan dito sila. Ayan, si Brother Digno. Dapat to si Brother Digno ay lagi lagi sa mga natin, sila Brad Tami. Sino pa itong mga hindi ko nabanggit? O sila Bibian, nakikinig ba si Manong? O sila Sister Joyce, si Gracia, o si Sister Lina Pantalyon, yan. Kapatid ni Brother Chris. Ayan. Okay, so again, huwag natin kakalimutan. Ngayong umaga, yung mga pinag-usapan natin, uulit-ulitin ko yan sa inyo. Kahit mabingi kayo sa inyo, uulit-ulitin ko lahat ito. Hindi ako titigil hanggat hindi nyo na ginagawa ito, mga tatay. Okay, so ngayon ay Sabado, pupunta ng kanya-kanyang area. At ang goal natin, maka 100 na bisita tayo. At mamaya magkita-kita tayo dito. Mga tatay, punta kayo dito. At meron tayong discipleship service, lahat ng mga staff. At kahit hindi staff, sapagkat discipleship ito. So maganda na
marinig nyo yung pinag-uusapan natin. Okay, so salamat sa inyo lahat. At tuloy-tuloy tayo na maglingkod sa Panginoon na masigasig, matapat, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Sige, ilingin ko si, brother, sinong mga tatay dyan? Si, lang nakikita ko eh. Brother Oli. Sige, mag-pray ka. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga nito. Salamat po Lord sa panibagong buhay at pinag-alaga mo po sa amin sa pumulang. At salamat din po Lord sa natapos po namin devotion. Pagpalain mo po ang mga host na inyong ginamit. Pastor RJ, Sir Edgar, at si Sir Duma. Please mo po sila, pati po ang kanyang mga pamilya. Lord, salamat po ulit sa mga families. Devotion ngayong araw na to. At pagpalain mo po ang bawat isa. At sa mga pupuntang trabaho, ingatan mo po ang kanilang hanap buhay, pagkakitaan, at i-bless mo rin po sila. Lord, salamat po ulit. I love you so much. Patawad po sa mga pagkukulang pagkasalang nagawa. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, so thank you sa inyo lahat. God bless you all and see you this afternoon. At hanggang bukas, ayan, pasasayahin natin ang Panginoon. Salamat, ingat sa maghapon. God bless you and I love you. Okay, salamat po.